mga kababaihan noon ay itinuturing na sila ay babagay lamang sa kani-kanilang mga tahanan. Wait lang, mahal. Nasunod-sunuran sa mga kalalakihan. Ba't ang tagal? Sandali lang naman. May ginagawa pa ako. Maghintay ka. Bakit ba ang tagal-tagal mo, Mariel? Simpleng utos lang hindi mo magawa. Anong klaseng asawa ka ba? Sobra na kayo, Tay. Kaya lang ako sumapat dito, Uy, Manuel. Anak natin yan. Anong pakialam ko? Huwag na wag mong gagawin yung anak natin. Hindi na kayo mga babae, no? Tapakulang ko yung matod niyo, Mariel. Kami mga babae. Manuel, asawa mo. At madalas na natatapakan ang pagkataon nito dahil sila ay kinikilalang babae lang. At ito ay nagdudulot ng pagkaranas ng pang-aabuso. Pero kahit papaano, may mga tao pa ring nagsasakripisyo para sa kapakanan ng isa. Ang mga kababaihan din ay bihirang magkaroon ng tsansang makapamuno. Alam mo yan, Joshua? Bakit hindi ka muna nag-abang? Ang papatuloy ng grades natin. Iba-iba mo may gusto kong mag-leader nung hindi kami dyan. Ba't di mo na lang gawin? Matali ko naman ang may gusto eh. Pero hindi naman ibig sabihin ako lang nagagawa. Nagigilin mo yan. Teka, hindi naman ako siya yung leader at parang nangyayaan ba? Tama naman si Joshua Alex eh. Siya umako niyan. Magdiyagam ka na. Kung sana kasi hayaan na lang natin ni Joshua yung pwesto, edi sana nagawa pa ng paraan. Kasi guys, sisibig siya kung bakit mabago yung place natin. Hindi ba ikaw may gusto niya? Eh halos ako lang gumawa. Si Alex ang tumulong sa akin. Bahala ka dyan, problema mo yan. Sabi ko sa'yo, dapat siya manunod dito eh. Hindi naman nangyari. Kasalanan mo yan. Dahil sila ay tinuturing walang kakayahan na manguna sa mga importanteng bagay na lalaki lang umano ang makakagawa ng maayos. Neng! Neng! Anak ka ba ni Josie? Opo. Bakit po? Bakit ganyan naman yung suot mo? Tomboy-tomboy ka. May bola-bola ka pa. Sige, Teo. Una na ako. Hindi rin sila malayang makapanamit ng mga nais nilang suotin. Mga kabataan nga naman ngayon. Nakakahiya. Tomboy-tomboy kasi. Malis na ako, ma. Nak! Ano ba naman yung suot mo? Ang ikli-ikli. Pupok-pok ka ba sa kanto? Nang hindi nahuhusgahan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang ikli-ikli? Hindi na ba siya nahihiya? Pati na rin ang kalayaang makagawa ng mga bagay na gusto nito ay hindi nila magawa ng maayos dahil sa mga pamantayan na para lamang iyan sa lalaki. Ma, Ano naman? ayoko na kong magbalik. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ma, ayoko na kong magbalik. Gusto ko katulad na kay Kuya. Tigil-tigilan mo nga ako, Tintina. Mauna pa lang po, sinabi ko na sa inyo, ayoko magbalik. Gusto ko po sa basketball team. At saka kumuha na po ako ng permit para doon. Ito po. At ito lang ang dapat mong gawin bilang babae. So, basketball? Eh, hindi ngayon para sa bahay, di ba? Pinalaki itong maayos. Ha? Tapos ngayon yung gagawin mo. Sana hindi ka na nagkaroon ng talento. Marami ring mga kababaihan ang nakararanas ng pampabastos at pang-aabuso, na ang mga kababaihan ay madalas na hindi napagtatanggol
ang kanilang sarili dahil sa iba't ibang rason. Ngunit, nabibigyan nga ba ng pansin ang mga babae? Noong ika-19 na siglo, ang mga kababaihan ay walang karapatan o kakayahang makagawa ng sarili nilang boto. Hindi sila maaaring magkaroon ng sarili nilang lupa. Walang karapatan sa kanilang sariling anak. Hindi pwedeng lumabas ng kanilang tahanan. At higit sa lahat, sila ay kontrolado ng mga kalalakihan.